Hello guys! Hello para to sa lahat ng Sagittarius. Sagittarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Alamin natin kung anong messages, energy para sa lahat. Okay, Sagittarius, sinasabi ng first card mo dito is number 22. Take note. Yung mga sagot daw sa mga tanong mo ay ibinibigay or ibibigay sa'yo ng universe. Okay? So, kung maraming gumugulo sa isip mo, gumugulo sa emotion mo, sinasabi ng baraha sa'yo dito na patahimikin natin ang ating isip para makapag-isip tayo ng tama. So, ibig sabihin yan, Sagittarius, na if feeling exhausted, feeling drained, feeling tired, feeling helpless, hopeless, or sad, sinasabi ng baraha na as much as possible, magpahinga ka, okay? Quiet your mind, quiet your spirit, okay? Hanapin natin yung lugar or sitwasyon, tao na pwedeng makapag-quiet, makapagkalma, makatulong sa atin para kumalma tayo. Okay. Okay, Sagittarius. Okay, New Moon and Cancer. So, same with Sagittarius, same with Leo and Aries. Panoorin mo. Pare-pareho yung barahan nyo na sinasabi ng barahan na kailangan yung kumalma. Relax. Relax. Have peace. Quiet. Be quiet. Okay? Yun. Siguro pag feeling mo exhausted ka, drain na yung energy mo, maghanap ka ng pagkakataon para makapag-nap, makakain ng tama, makapagpahinga. And kung nasa Pilipinas ka, napaka-importante yung pagligo, guys, several times a day para, di ba, maiwasan yung mga heat stroke or any high blood pressure na pagtaas. Okay, first two cards tayo. Sagittarius, ito yung kailangan mong gawin ha. May 5 of Wands dito. May tendency ng pag-aaway, kompetisyon, ano pa ba, rivalry, 'di ba? May mga karibal or may mga sitwasyon na talagang matitrigger ka na makipag-usap ng yung mainit yung ulo mo. So, yung 5 of Wands, misunderstanding, quarrels, rivalry, different point of views, diba? So, pwedeng politics yan or kung ano pa man, iwasan mo yan. Nandito ka sa 8 of Cups, sinasabi na kailangan mong i-let go yung situation na yan. Okay? Let go of that situation. Abandon that situation. Stay away from drama, toxicity, and sinasabi na withdraw yourself from that situation. Okay, next card natin is Knight of Swords and the Moon. Sinasabi ng baraha sa'yo, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Alisin mo yung takot. Okay, alisin mo yung takot kasi pwedeng makatanggap ka ng like text, chat, call na pwedeng, like for example, tungkol sa asawa mo, tungkol sa girlfriend, boyfriend, na pwedeng makatrigger ng emotion mo. Iwasan mo yan. Okay? Nakikita ko sa'yo dito, Sagittarius, pwedeng may asawa, may boyfriend, girlfriend na through social media, makita mo na yung parang long distance relationship kayo, pwedeng yun ang maging cause ng pag-aaway or kung ano pa man. So, stay away from that drama. And kung wala ka namang proof na nanloloko yung partner mo, wag na wag kang maniniwala. Okay? Okay. 7 of Cups, sinasabi ng baraha, you have choices, you have your own decision. You have your instinct. Kung talagang gusto mo ng tahimik na buhay, hanapin mo yung tahimik na buhay. Kung gusto mo ng magulong buhay, ikaw lang yung makakapag-desisyon yan. Okay? 5 of Wheels and then Page of Swords. Sinasabi ng baraha sa'yo na posibleng meron kang kakilala, kamag-anak, ang makakatanggap ka sa kanila ng message. Yung message na to is hihingi sila sa'yo ng pabor, financial help. Okay? So, ihanda mo ang sarili mo, Sagittarius, kasi
Pwedeng may kamag-anak ka or pwedeng karelasyon mo yan, nasa long distance relationship kayo, nahihingi siya sa'yo ng tulong financial. Pwedeng hihingi siya ng tulong kasi pwedeng may sakit sa pamilya or pwedeng wala na silang perang pambayad sa mga bills nila. Okay, Wheel of Fortune, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Sagittarius, na isang pagbabago ang posibleng darating sa'yo sa good karma. And kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon sa financial, kung halimbawa na financially hindi naman masyadong kumbaga maganda yung takbo ng financial mo, sinasabi ng Wheel of Fortune, huwag kang masyadong mag-alala kasi malapit na magbago yung takbo ng iyong financial. It's a karmic justice, karmic blessing. So, pwedeng may paparating na contract signing, bonuses, lump sum of money, inheritance, or pwedeng promotion or salary increase. Okay, so Page of Wheels. Ang Page of Wheels dito is all about good news, offers, about jobs, about relationship. So, nakikita ko sa'yo dito, maybe November. November, sinasabi ng baraha sa'yo, pwedeng may mag-offer sa'yo ng trabaho. Pwedeng may mag-offer sa'yo ng additional income. Pwedeng may mag-offer sa'yo ng relationship. Pwedeng may mag-offer sa'yo ng business partnership. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na pwedeng may mag-offer sa'yo na kasal. Parang ganun, kung babae ka. Okay, 9 of Cups. And then, 3 of Swords. So, nakikita ko sa'yo dito, iwasan mo lang. Yun ang kailangan mong iwasan, Sagittarius. Iwasan natin yung sobrang selos. Iwasan natin yung pagiging paranoid natin. Yung sobrang pag-iisip. Lalo na sa relationship, sa pamilya, o sa ibang tao. Kasi masisira niyan yung pangarap mo, emotional dreams mo. Like, may asawa ka, may boyfriend, girlfriend, iwasan natin. Lalo na kung nasa long distance relationship kayo, iwasan nyo yan. Kasi unang-una, ikaw yung masasaktan yan eh. 'Di ba? Yung mag-iisip tayo na, baka yung asawa ko may iba na doon sa Pilipinas. Baka yung asawa ko may iba na doon sa ibang bansa. Ikaw lang yung nasasaktan yan. Ikaw lang. So, hanggat wala kang pruweba, hanggat wala kang nakikita na nasa mata mo talaga, or may picture talaga, may video na niloloko ka, na hindi edited, hindi AI, 'di ba? Ibig sabihin yan, sinasabi ng baraha na just let it go, 'di ba? May mga pagkakataon sa buhay natin na tayo nagsiselos. Mayroon tayong mga nararamdamang selos, inggit, hinanakit, galit. Normal 'yon bilang individual na tao, human being. Pero minsan, sa sobrang paranoid natin, doon tayo nagkakasira-sira. So, as much as possible, be strong. Ito yung sa ilalim mo. Be strong, be courageous. Labanan natin yung tukso ng pagiging mainitin ang ulo, pagsiselos, or anything. Ipag-pray mo na lang, 'di ba? Kasi pag nilagay natin si God sa center ng ating relationship, or sa kahit sa trabaho natin, kung medyo natatakot ka sa magiging future ng trabaho mo or business mo, just pray to God, okay? Just lift everything sa Kanya. Kasi siya lang yung pwedeng may control sa buhay natin. Siya yung pwedeng magdala ng direction pa ganon, ganyan, no? So, siya lang yung talagang makakabigay sa atin ng kung ano ang para sa atin. Deserve natin yun. Or sa bagay na deserve natin. Thank you guys. Bye!